Ang pangalan ng Mexico, Pampanga ay dating tinatawag na Masiko o Makasiko dahil umano sa mga puno ng chiko na matatagpuan sa lugar kahit pa nga ang chiko ay hindi naman dating nakikita sa ating bansa. Ito ay dinala lamang ng mga Espanyol dito sa atin mula sa Mexico. Kilala ang lugar sa kanilang mayayamang produkto gaya ng palay, mais at mangga. Ang kwento po natin ngayon ay mangyayari sa isa sa mga nasasakupang barangay ng Mexico, Pampanga. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ng isang dalaga noong 2021. Natagpuan ang naaagnas ng katawan ni Sandra Alaysa Kulkul sa isang bakanting lote matapos nitong mawala ng ilang araw. Paano sinapit ng dalaga ang ganoong kasakit na kamatayan? At sino ang mga salarin? Samahan niyo po akong balikan ang rape slay case ni Sandra Alaysa Kulkul. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. March 3, taong 2021, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Mexico, Pampanga tungkol sa natagpuang katawan ng isang dalaga sa bakanting lote sa Royal Meadows sa nasasakupan ng Barangay Tangle, Mexico, Pampanga. Ang biktima ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Wala itong suot na pang-ibabang kasuotan at nakalahis sa itaas ng kanyang dibdib ang kanyang pang-itaas na damit. Ang biktima ay kinilalang ang 17 anyos na dalaga na si Sandra Alaysa Kulkul at residente ng Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayon sa pamilya, ay huling nakitang buhay si Sandra noong March 1, 2021. Umalis ito sa kanilang bahay sakay ang kolong-kolong, ngunit hindi na ito nakauwi. Kinabukasan March 2, 2021, ay nagsimula ng mag-alala ang mga kaanak ng biktima, kaya naman ay nagdesisyon na sila na hanapin ito. Ayon sa isang kakilala na si Ariel Pamintuan, ay nakita niya ang dalaga noong hapon ng March 1, 2021. Sakay ang kolong-kolong nito. At ayon sa kanya, ay inutusan niya ang dalaga na bumili ng karton sa BetSmart, ngunit hindi na ito nakabalik. Kasama din si Ariel Pamintuan ng pamilya na naghanap sa dalaga. Una silang dumulog sa tanggapan ng barangay. Nung Tuesday may pumunta sa akin sa barangay, nagpapareview po na CCTV yung pong bagong boyfriend po ni Sandra dahil nireport po nawawala. Ngayon, agad naman na nireview ang mga CCTV footages sa mga lugar na maaaring dinaanan ni Sandra. At sa nasabing footages ay nakita nila ang dalaga sakay ang kolong-kolong nito, ngunit hindi ito nag-iisa dahil may sakay itong isang lalaki. Ngunit dahil sa malabo ang kuha ng CCTV, ay hindi na nila ito mamukhaan. Sa pangunguna ng barangay captain ng Barangay Pandakaki, ay nagtungo sila sa ilang mga establishment kung saan huling nakita si Sandra. At nagbakasakali na may mga CCTV sa lugar at hindi naman sila nabigo. nireview po namin CCTV namin, may nakita kami mga footages, pero malabo. Ngayon po nasabi sa amin na si Sandra Rubo bumili ng karton sa may BetSmart. Dahil kilala naman po natin yung may-ari doon sa grocery yun, nakipagtulungan po kami para makuha po ng clear view ng CCTV footage. Dahil ilang CCTV footages pa ang kanilang nakuha, kung saan ay nakita si Sandra kasama ang isang lalaki. Ang lalaki ay agad namang nakilala ng nobyo ng biktima na si Alex Digia Aldea, na kasama niya na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Kinalaki po nila yung pinapit nila, kaya doon ko nakilala. Pagkakilala ko po talaga kay Alex ay nalista po yung trabaho, nang malis po si Alex sa trabaho. Hanggang sa di na po nakabalik. Kasi iba na po yung bumalik si Ariel po. Sa ginawang follow-up operation ng March 5, ay inimbitahan ng mga pulis sa kanilang tanggapan si Aldea. At dito ay nagbigay ito ng kanyang salaysay at may pinangalanan pa itong dalawang lalaki na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Sandra. Ayon kay Aldea,
ay totoong nakita niya at nakasama ang dalaga noong hapon ng March 1, 2021. At inamin nito na siya nga ang lalaki na nakitang kasama nito na sakay ng kolong-kolong at nakuhaan ng CCTV. Hindi Aldea na nagsasabi po ng totoo na nangyari po kay Sandra. Yung Lunes po ng bandang alas 5 po, napauwi na po ako ng galing po sa trabaho. Nakita po kami sa mismong Benjamin. Ngayon, nagpalibre po sa akin si Sandra ng sigarilyo. Dinibre ko po siya. Ngayon po, sakto, bumibili siyang karton. Inutusan ni Ariel. Ngayon po, sakto, magpapagas rin po si Sandra. Maliban dito, ilang detalye pa ang sinabi nito na talaga namang nakakagulat. Ayon kasi kay Aldea, ay planado ang ginawang pagpatay sa biktima. Ayon sa kanya ay matagal ng korsonada ng kaibigan at kumparing nagnanghalang Ariel Pamintuan ang biktima. At ayon pa dito, ay nabuo ang plano noong pang February 15, 2021. Kaya nakaplano po yan. Nag-usap po kami ni Ariel na ang tabayan ng camp ay na bantayan ko si Ariel ay si Sandra para kung may mangyari man, ako yung nakapront. Ngayon po, setup ni Ariel, ako yung lumalabas na nagsisetup. Ngayon po, sinabi po sa akin ni Ariel na ang tabayan ng si Sandra kahit saan magpunta. Ayon sa kanya ay sumakay siya sa dalaga noong hapon ng March 1 at niyaya ito sa bakanting lote sa Royal Meadows para magmeryenda. Nang makarating sa area, ay sumunod sa kanila si Ariel Pamintuan sakay ang motorsiklo nito kasama ang isang lalaki na si Edgar Torres. Si Ariel po Pamintuan, siya po yung parang kinukumpare ko na kasi inaanak ko po yun. Yung isa, ayun po yung nakabakride kay Ariel sa likod ng motor. Ayun pong relasyon ko sa kanya. Si Ariel sa akin, sinabi niya yung gusto niyang gawin na plano. Yun, that time na nagkita kami ni Sandra sa Benjamin, nagpalibre, di ko na po rin alam po na sumusunod na sa akin si Ariel na sa time na wala sa CCTV para hindi siya sumagi sa CCTV. Time na kalahati ng mga February po, 9 February, mga bandang 14, 15, ganyan po yung nakapla po. Yung plano na po yun na March 1, sakto. Ayun na rin pala yung oras na yun. Yung plano na sumasagi na sa utak ko. Bali, ayun na yung sinasabi na sa akin ni Ariel. Na doon dadalhin si Sandra sa Royal, tapos alik-alikan lang hanggang mahulog. Hindi ko na pala alam. Ayun ang nangyari. Umalis na ako. Pagkaalis ko, sila na pala yung dalawang pumalit. Ayon pa kay Aldea, ay nagpaalam siya sa grupo na bibili ng merienda at umalis na nga sa lugar at mula noon na hindi na umano niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagulat na lamang umano siya nang puntahan siya ni Ariel Pamintuan sa trabaho, kinabukasan at sinabi nito ang nangyari. Yung Martes, pinuntahan na po sa hardware. Sinabi na ni Ariel Pamintuan na eto na yun, nangyari na. Yung Wednesday na yung Martes na yun, sinabi na sa akin ni Ariel, yung Wednesday, binalikan na niya, doon niya na pinakalaman yung kolong-kolong para mag-ibang posisyon. Siya yung unang-unang nakaalam. Subalit iba naman na naging pahayag ng itinuro nitong si Ariel Pamintuan. Ayon dito, ay totoo na inutusan niya ang biktima para bumili ng karton noong hapon ng March 1, 2021. Ngunit nagtaka umano siya dahil sa hindi na ito bumalik. Kasama din umano siya na naghanap sa dalaga at mariin nitong itinanggi ang lahat ng paratang na ibinato sa kanya ni Aldea. Ayon sa kanya ay nasa trabaho siya noong araw na mangyari ang krimen. Ako po si Ariel T. Pamintuan po. Nung una po, inutusan ko si Dang na bumili ng karton. Tapos po, naghintay kami mga ilang oras, mga 3 hours po, wala pa po siya. Hindi pa po siya bumabalik. Kasama ko po yung asawa ni Toto, nagronda kami, umikot po kami, sir. Tapos po, nung pagronda po namin, hanggang madaling araw kami nagro-ronda,
Tapos binantahan ko yung mga magulang niya, wala siya doon. Tinanong ko, andiyan po ba si Dang? Wala po, sabi sa akin. Nag-ronda ulit po ako. Lahat ng mga sinasabi niya po ni Alex, walang katotohanan. Kalokohan lang po ang sinasabi niya. Pwede-test niyo po ako. Doon po natin malalaman po ang katotohanan po. Maraming salamat. Ayon naman sa isa pang suspect na si Edgar Torres, ay walang katotohanan ng sinabi ni Aldea. Ayon sa kanya, ay hindi niya kilala ang biktima. Noon umanong March 3, 2021, ay may mga bata na nagsabi sa kanya tungkol sa natagpuan nilang kolong-kolong. Isa din umano siya sa napagtanungan ni Ariel Pamintuan kung nakita niya ba ang dalaga na nasa larawan. Yung pong Merkulis ng umaga, nagigib po ako sa aming baryo. Pumunta po ito, may dalang papel na picture ng bata. Hinahanap niya po. Sabi niya sa akin, pre, kung nakita mo itong batang ito, bigay mo alam sa akin kasi hinahanap namin niya, nawawala, sabi niya. O sige, sabi ko, tapos biniro ko pa nga siya, walang number yung picture na ano, paano kita matatawag kung walang number? O, tapos umirap sa mga kapitbahay namin. Tsaka nagbigay din po siya ng picture sa mga kapitbahay namin. Tapos, nung mga bata sa amin, tsaka yung anak kong pangalawa, narinig na nag-aanap ng kolong-kolong to. Ngayon, nakita na yung mga bata, yung kolong-kolong. Pagkatapos, pinatext ko po sa anak ko. After 15 minutes po, dumating po siya. Kinuha niya agad yung kolong-kolong, dinala niya sa kanto namin. Pagkatapos po, umalis po siya, tatawagin ko yung mga magulang, sabi niya, nakita ko na yung kolong-kolong para hanapin namin dito yung mga bata. Pagkatapos po, wala na po ako noon, silang nakakita ng bangkay, hindi ko na po alam yung pangyayari. Sabi po nakakakita sa kolong-kolong yun, hindi lang sinasabi kung kanino yung mayari. Ayon sa mga pulis, si Sandra ay nagtamo ng palo sa kanyang ulo gamit ang bote ng alak na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Ayon sa ama ni Sandra ay kilala nila si Ariel Pamintuan. Kuya umano ang tawag dito ni Sandra at malaki ang respeto ng dalaga sa lalaki. Ayon pa ay hindi nila lubos maisip na ito ang gumawa noon sa anak. Ayon pa sa ama ay kasama pa nila ang lalaki na naghanap kay Sandra ng ilang araw mula nang mawala ito. Kung rape ang nakikita nating motibo dito, according din dun sa pahayag ng ating mga suspect. Ang mga suspect ay naharap sa kasong panggagahasa at pagpatay. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga suspect ay pinalaya ayon kasi sa Mexico PNP Chief na si Lieutenant Colonel Angel Bundok Jr. ay lumampas sa 36 hours reglementary detention period ang pagkaaresto sa tatlo. Wala rin umanong extrajudicial confession o sinumpaang salaysay sa harap ng abogado na ibinigay ang tatlong akusado. Kahit pa nga ang mga ito ay nagbigay ng mga salaysay nila sa harap ng media. Ngunit hindi naman umano ito nangangahulugan na absuelto na ang mga sospek sa asunto. Hanggang ngayon ay dinidinig pa rin ang kaso sa mababang hukuman ng Pampanga. Ngunit ganun na lamang ang sama ng loob ng pamilya dahil sa tila mabagal na pag-usad ng kaso at ang nakakalungkot pa ay patuloy na nakakalaya ang mga taong may kinalaman sa nangyari kay Sandra. Sa ganitong mga pangyayari ay masisisi ba natin ang pamilya kung pagdudahan nila ang proseso ng ating batas? Ang katarungan nga ba ay para lang sa mapepera? Paano na lang ang mga biktimang kagaya ni Sandra Kulkul at ang kanyang pamilya na sa kabila ng kahirapan ay patuloy na nananalangin na sana ay magkaroon na ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang anak na si Sandra. Ganyan pa nangyari po sa anak ko. Halos hindi na nga po kami kumain. Ay, ganyan pa po yung ginawa nila sa anak ko. Sinasa pa nila, pinilitan pa ng ulo, ng lieg. Saka yung niya, pinag-anapay dyan. Saka yung pinilit sa kampo dito. Ano po yung sabi nila, nakita po nila. Yan po yung naano ko po. Na po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.